Magandang araw! Welcome back sa aking channel. Nagkapatawaran na nga itong si Lindon at si Migo dahil umepektibo nga ang advice nga nitong si Giselle na matutong magpatawad. Dahil kung hindi ka marunong magpatawad ay malamang hindi ka rin marunong magmahal. Marami nga daw ang nagbago buhat ng lumindol. Dahil nga itong si Annalyn at si Zoe ay naging mabuting magkapatid, hindi na nag-aaway. Ito namang si Lindon at si Migo ay nagkapatawaran na. Sinabi naman ni Lindon na sana nga lang daw pati si Moira ay bumait din. Subalit, tumawa lang ng malakas itong si Giselle dahil alam niyang imposibleng mangyari. Dahil ang pagiging masamang tao daw ni Moira ay talagang inborn na. Kumbaga yung sungay niya talagang mula pagkabata andun na talaga at mahirap na tanggalin. Tala guys, nagising na ngayon si Moira. So balit ang inaakala natin na magbabago na ito ay hindi pala talaga nangyayari. Dahil nang gumising siya at ikinuwento sa kanya na inanuhan siya ng drill para lang mabuhay, tinanong niya kagad kung sino. Subalit ito ngang si Zoe dahil alam niya sa tono ng kanyang ina na tela hindi pa rin ito naging mabait, inaako na lang niya dahil natatakot siya kung ano maging reaksyon ni Moira kapag nalaman niya na si Annalyn ang gumawa noon para sa kanya. Sinabi pa ni Moira na talagang takot ang kamatayan sa kanya dahil hindi pa siya natuluyan. At mabuti na lang daw at ito nga si Zoe ang nagligtas sa kanya dahil kung ang mga masasamang tao daw kagaya nila Annalyn ay baka daw tinuluyan na siyang patayin. Pailing na nga lang itong si Doc Ray sa kanyang mga narinig dahil imposible namang magagawa yun ni Annalyn. Yun din ang sabi ni Zoe dahil alam ni Zoe na si Annalyn ang nagligtas sa kanya, subalit hindi nga niya ito mabanggit. Samantala, habang lumabas nga itong si Moira, ay nakita niya ang isang janitor nila na naglilinis sa hallway. Dito nga'y gulat na gulat at nagtataka. At sinabi niya dito kay Moira na akala daw niya ay patay na ito dahil yun daw ang kumakalat na chismis. Galit na galit ngayon si Moira at sinabi niya kung sino man daw ang nagkalat ng fake news niyan at kapag nalaman daw niya ay tiyak na mauunang mamamatay daw sa kanya. Niyang pinuntahan ng ER dahil may hinala na siya na walang ibang magkakalat ng fake news kundi yun ngang mga kaibigan ni Annalyn na mahilig magmarites sa loob ng ospital. Naku, lagot na ngayon ang magkaibigang si Nars at si Evan. Siguradong malalagot sila kay Moira. Mandala nakatanggap nga ng mga bulaklak itong si Lynette. Kung akala nga ni Chang Susan na galing ito kay Moreno, subalit nagulat siya dahil galing pala ito kay Chinito. Ngayon naman, nakimaritis na naman itong si Chang Susan at sinabi kung nangliligaw na ba daw ulit itong si Chinito sa kanya. Subalit sinabi nga ni Lynette na ang bulaklak ay bilang pasasalamat lang at natitiyak daw niya na hindi gagawin yun ni RJ dahil alam niyang maraming masasaktan at gulo lang ang dulot mo. Ayan naman, inutos na lang ni Lynette na ang mga bulaklak na yun ay ilagay na lang sa altar ng ospital ng Esrich. At wala na siyang plano na dadalhin ito sa loob ng bahay dahil ayaw daw niya na masaktan nga si Doc Carlos sa mga bulaklak na yon. Pakabagan na lang natin ang napaka-komplikadong sitwasyon ng kanilang pagmamahala ni Doc Carlos at Lynette. At abangan na lang natin kung ano pang magiging posibleng mangyari sa kanila. Salamat sa pakikinig at panunood. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much and please follow my Facebook page na rin. Thank you guys. God bless.